Nilasing ako ng taksil kong kaibigan para agawin ang mayaman kong nobya, tapos ipinatapon sa kama ng isang ihi. Dahil doon, nakipaghiwalay sa akin ang nobya ko. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko, biglang dumating ang apat na napakagandang bata at nagunahang tawagin akong Papa. Papa, ako po si Atixia, ang panganay mong anak. Papa, ako naman po si Dana, ang pangalawang anak mo. Papa, ako po si Trina, ang ikatlong anak mo. Papa, ako po si Yumi, ang bunso mo. Papa, gusto mo po bang magkaroon ng misis na mestiza, maganda at mahaba ang binti? Nakatitig sa akin ang apat na bata, punong-puno ng paghanga. Mga anak, saan ba ang bahay ninyo? Ihahatid ko na kayo, sabi ko sa kanila at biglang lumambot ang boses ko. Si Yumi ang pinakamadrama sa kanilang lahat. Nang marinig niya ang sinabi ko, lumaki ang mga mata niya na parang mga bituin sa langit at bigla siyang yumakap sa akin. Papa, sa wakas nagkasama-sama na rin tayo. Ang lambot ng katawan ng bata at amoy baby pa siya. Instinctively, niyakap ko si Yumi. Nang makita ng tatlong ate niya na niyakap ko siya, nagtinginan sila at sabay-sabay din akong niyakap. Papa, miss na miss ka na namin. Alam ko pong ikaw ang bayani na sasagip sa amin kapag nasa panganib kami. Papa, ako po si Trina. Kamukha po kita. Sa mga sinasabi nila, natatawa ako pero wala rin akong magawa. Ako, 25 years old, pero wala pa akong anak. Ang nag-iisang beses na nagpabaya ako sa sarili ko, pinagsamantalahan pa ako ng kaibigan ko. Iwinagayway ko ang kamay ko. Sige na, mga anak. Sabihin ninyo sa akin kung saan ang bahay ninyo. Ihahatid ko na kayo. Siksya na nasa bisig ko ay tumingala at mumiti ng matamis. Sa boses ng isang bata, sinabi niya, Papa, kung nasaan ka, doon din kami. Papa, ako po Siksya, ang anak mo. Halikan kita, ha? Papa, ihatid mo na kami sa bahay, please. Pagkatapos niyang sabihin iyon, humalik siya sa pisngi ko. Bago pa man ako makapag-react, humalik din sa pisngi ko ang tatlong ate niya. Sa ginawa ng apat na bata, naguluhan ako. Sinubukan kong magpaliwanag. Mga anak, nagkakamali talaga kayo. Hindi ako ang papa ninyo. Pero tumingin sa akin ang apat na bata nang may matinding paninindigan. Halatang hindi sila naniniwala. Dahil wala na akong magawa, dinala ko na lang ang mga bata sa presinto. Kasabay nito, sa opisina ng IHI ng Imperyo ng De Leon, isang lalaki na nakasuot ng floral shirt ang nagmamadaling pumasok, umiiyak at nagsasabi, Tita Yoli, may nangyaring masama. Nawawala po ang mga bata. Si Yoli De Leon, na nasa gitna ng isang video conference, ay biglang nagbago ang ekspresyon. Poldo, sabihin mo ulit. Takot na takot si Poldo sa babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang tita Yoli ay ang maihawak ng kapangyarihan sa pamilya De Leon. Siya ang sisi ng De Leon Empire, na may malakas na personalidad na hinahangaan ng maraming lalaki. Sinubukan ni Poldo na pigilan ang kanyang sarili na umiyak. Nautal niyang sinabi, ganito po kasi yon, Tita Yoli. Ngayon, isinama ni Mama Siksya sa birthday party ng kaibigan niya sa bahay ng mga Reyes. Pero sa kalagitnaan ng party, hindi ko alam kung sino ang dumating. Sumama Siksya at ang mga kapatid niya sa taong iyon. Si Yoli, ang maihawak ng kapangyarihan sa angkan ng mga De Leon, ay malamig at desidido. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang pamangkin, kinuha niya agad ang kanyang cellphone at dinyal ang numero ng isang lalaki. 5 minuto. Hanapin mo agad kung nasaan ang mga anak ko. Pagkababa ni Yoli ng cellphone, biglang umilaw ang maliit na relo sa pulso ni Siksya, na nasa presinto. Nang makita ko iyon, tinanong ko agad ang mga bata, tumatawag ba ang mga magulang ninyo? Tumitig sa akin si Siksya at mumiti ng matamis. Papa, gusto mo po bang magkaroon ng misis na mestiza, maganda at mahaba ang binti? Akala ko nagbibiro lang si Siksya, kaya hindi ko masyadong pinansin. Hinaplos ko ang ulo niya at tumawa. CJ, kung may mabait na babae, ipakilala mo sa akin, ha? Nang marinig niya ang sinabi ko, nagningning ang mga mata ni Siksya. Papa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka mabibigo. Nang dumating si Yoli sa presinto, kasalukuyan akong pinapapirma ng papeles. Nag-aalala si Siksya na masisira ng kanyang mama ang lahat, kaya lumabas siya para maghintay. Nang makita ni Siksya si Yoli mula sa malayo, masaya siyang tumakbo papunta sa kanya.
Ngayon, nakasuot si Yoli ng isang itim na business suit. Takip na takip ang kanyang mahaba at makikinis na mga binti. Nakasara rin ang kanyang blouse hanggang sa lig. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong balat. Nang makita ni Xia iyon, sumimangot siya. Mama, dapat magbago ka ng pananamit. Dapat alam ng mga babae kung paano pagandahin ang sarili nila. Dapat katulad kami, nakasuot ng kulay pink. Tumingin si Yoli sa kanyang anak. Walang emosyon sa kanyang boses. Hindi na ako 2 o 3 taong gulang. Hindi ko na kailangan ang mga ganyang bagay. At saka, hindi kayo mga batang madaling makumbinsi na sumama sa ibang tao. Anong nangyari sa inyo ngayon? Alam ni Yoli na ang 4 niyang anak ay mga batang henyo. Noong 2 taong gulang pa lang sila, kaya na nilang maglaro ng computer kasama ang mga hacker. Sa kasalukuyan, bawat isa sa kanila ay may sariling larangan at may mga kakayahan at talino. Kaya may dahilan si Yoli para maghinala na sinadya nilang umalis ngayon. Nakita ni Xia na nahuli siya ng kanyang mama. Umiti siya ng matamis at sinabi, kasi natagpuan na namin si Papa. Nang marinig ni Yoli ang sinabi ng kanyang anak, sumikip ang kanyang noo. Dahil mula nang ipanganak siya, may propesiya na sa angkan ng mga delyon, ang mga babae sa kanyang henerasyon ay hindi makakapagbigay ng tagapagmana. Kaya mula pagkabata, hindi na siya katulad ng ibang mga babae na naging isang marangyang dalaga. Sa halip, sinundan niya ang kanyang ama at mga kapatid sa pag-aaral ng pamamahala ng pamilya. Palagi niyang iniisip na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maging isang ina. Hanggang sa 5 taon na ang nakalipas, pinagsamantalahan siya ng isang tao. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang estranghero. Noong araw na iyon, dahil sa madali ang pangyayari sa pamilya, hindi pa niya nakita ang mukha ng lalaki bago siya umalis. Sino ang mag-aakala na magdadalang tao siya pagkatapos noon at ipanganak ang 4 na anak na babae? Nang marinig ni Yoli ang sinabi ng kanyang anak, may pagdududa sa kanyang mga mata. Siya, may nanloko ba sa inyo? Tumingin si Xia sa kanyang mama at seryosong sinabi, Mama, hindi po nanloloko si Papa. Siyempre, heto ang bersyon sa Tagalog na may angkop na pangalan, paraan ng paggalang, at lokasyon na naaayon sa kulturang Filipino. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sa tuwing naririnig ko ang boses ng mga anak ko, nakadarama ako ng sakit. Kaya, nagpasya akong pigilan ang sarili ko at bumuntong hininga. Sige, kakantahan ko kayo. Matulog na kayong mahimbing. Pero bago ako kumanta, pwede ko bang hingin ang impormasyon ng inyong birth certificate? Opo, sabi ni Xia. Agad niyang tinapik si Dana sa tabi niya. Si Dana ay isang henyo sa computer. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng isang hacking system, pumasok siya sa sistema ng rehistro ng kasal ng local civil registry. Kumpleto na ang personal na impormasyon ng mama nila, ang kulang na lang ay ang sa Papa. Nagdududa kong tanong, bakit ninyo kailangan ang personal kong impormasyon? Gusto naming tandaan ang kaarawan ni Papa. Tapos maghahanda kami ng napaka-espesyal na regalo para kay Papa, paliwanag ni Xia. Hindi ako nagduda sa motibo ng 4 na bata. Mahinahon kong sinabi ang numero ng aking birth certificate. Mabilis na nagtipa si Dana sa keyboard at agad na ipinasok ang aking personal na impormasyon. Pagkatapos ay nag-set siya ng appointment para sa rehistro ng kasal. Nakahiga ako sa kama at mahinang nagtanong, anong kanta ang gusto ninyong pakinggan? Kahit anong kantang kantahin ni Papa, gustong-gusto namin. Basta kantahin ni Papa, lahat ng kanta ay magaganda. Napatawa ako sa mga bata. Ang 4 na anghel na ito ay talagang dumating para sagipin ako. Nag-isip ako ng mabuti tapos seryosong pumili ng isang kanta. Hindi ba't gustong-gusto ninyong pakinggan ang kantang Iisang Mandirigmang Nag-iisa? Kakantahin ko ang kantang ito para sa inyo, ha? Yehey! Salamat, Papa! Kahit hindi ko nakikita ang ekspresyon ng mga bata, basta naririnig ko ang boses nila, naimagine ko na ang kaibig-ibig na hitsura nila. Sa pagkakataong ito, huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay nagsimula akong kumanta. Pagkatapos kong kumanta, hindi ko na naririnig ang boses ng mga bata. Akala ko nakatulog na sila. Kinuha ko ang cellphone ko at mahinang sinabi, "Good night, mga anak." Pagkababa ko ng cellphone, ang 4 na bata na nagkunwaring natutulog ay agad na dumilat. Lumapit si Xia para isara ang pinto ng kwarto.
Pagkatapos niyang tiyakin na walang ibang tao, sinabi niya kay Dana, si Papa ay nagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Kailangan niya ng pera. Maglipat tayo kay Papa ng kaunting pera. Hindi kailangan ng masyadong malaki. 100 milyon lang. Mabilis na nag-login si Dana sa bank account ng mga bata at naglipat ng 100 milyon sa personal kong account. Tumingin si Yumi sa cellphone tapos itinaas ang kanyang maliit na kamay. Walang pelikulang ginagawa si Papa. Mag-invest tayo ng isang pelikula para kay Papa. Siya ang magiging leading man. Ang ganda ng pagkanta ni Papa. Ako mismo ang susulat ng isang kanta para kay Papa. Gusto ko ring tumulong. Tumango si Xia. Okay. Kung ganun, ano ang target natin? Dalhin si Papa sa pinakatuktok ng food chain. Sa pagkakataong ito, pinipilit si Yoli ni Aling Ising, kanyang ina, na magpakasal. Ilang araw na lang, 25 ka na. Ang ibang mga isihi na nakamit ang tagumpay na katulad mo ay kasal na. Dapat hanapan mo na rin ang ama si Xia. Nang makita ni Donya Ising na malapit nang magalit si Yoli, biglang kumurap ng kaibig-ibig si Xia. Lola, huwag kang mag-alala. May boyfriend na si Mama. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lolo Miguel. Nakangiting tumingin siya kay Xia. Talaga? Sabihin mo kay Lolo, ano ang klase ng lalaki ang gusto ng mama mo? Papasabi na sana si Xia, pero tinakpan ni Yoli ang bibig niya. Lola, huwag kang makinig sa kanya. Wala akong gusto. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan ni Yoli ang 3 anak niyang babae. Pero kumindat si Lolo Miguel. Nakita niya ang totoong kulay ni Yoli. Si Yoli ay isang babaeng palaging malamig at mayabang. Kung wala siyang interes sa isang lalaki, sasabihin niya iyon ng diretsyo. Pero ngayon, tinatakpan niya ang bibig ng kanyang anak at nagmamadali pa siyang magpaliwanag. Halata na may lihim siyang tinatago. Alam ni Lolo Miguel ang ugali ng kanyang anak. Nang makita niya ito, hindi na siya nagtanong pa. Maghihintay siya hanggang sa pumunta si Yoli sa trabaho para personal na ihatid ang 4 na bata sa school. Pagkatapos ay nagsalita si Lolo Miguel. Talaga bang may gusto ka na? Tumango si Xia. Hindi nagluloko ang mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Nakilala na rin ni Mama si Papa. Nang makita ni Lolo Miguel ang katalinuhan at liksi ng kanyang apo at inaprubahan na niya, ibig sabihin ay talagang mabait ang lalaki. Kung tutuusin, napakataas ng pamantayan ng kanyang apo. Kung ganun, ihatid mo ako kay Papa mo. Maghahanda ako ng regalo para kay Papa mo. Pero pagkatapos marinig ang sinabi niya, hinawakan ni Xia ang kanyang baba at seryosong umiling. Lolo, napakabait ni Papa. Napakasimple niya. Medyo mahiyain siya. Medyo nakakatakot kayo ni Lola at ng mga tito. Matatakot si Papa. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha pa siya ng maliit na card at ibinigay kay Lolo. Ito po ang klase tungkol sa kung paano ang ugali ng isang manugang. Inenroll na namin kayo. Hintayin ninyo na matutunan ninyo kung paano mahalin si Papa bago ninyo siya pwedeng makita. Nag-isip ng kaunti si Lolo Miguel. Totoo naman na dapat siyang mag-aral ng isang klase. Tumango siya. Sige, mag-aaral muna kami. Pero kailangan ng papa ninyo ng kotse at yete. Dapat sabihin ninyo kay Lolo. Iyon ang ipinaghanda ni Lolo para sa kanyang magiging manugang. Nakangiting tumango si Xia. Salamat, Lolo. Pagdating ng uwian, natatakot si Yoli na may kalokohan na namang gagawin ang mga anak niya, kaya nagdesisyon siyang personal silang sunduin. Mga anak, umuwi na tayo, malambing na sabi ni Yoli habang nakalahad ang kanyang kamay sa mga anak niya, na nagpapahiwatig na pumasok na sila sa sasakyan. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, ang 4 na bata ay sabay-sabay na tumigil sa kinatatayuan nila. Walang gustong pumasok sa sasakyan. Sumeryoso ang ekspresyon ni Yoli. Muli siyang nagsalita. Bilisan ninyo. Umuwi na tayo kay Mama. Sa pagkakataong ito, si Yumi, ang anak na kadalasang malambing, ay tumakbo at mahigpit na yumakap sa binti ni Yoli. Malambing niyang sinabi, Mama, miss na po ako ng magiging asawa mo. Puntahan na natin si Papa. Tumingin si Yoli sa kanyang mga anak, kumukurap ang kanilang malalaking mata. Ang kanilang ekspresyon ay walang muang. Agad niyang nalaman na niloloko siya ng mga bata,
pero hindi siya tumanggi. Dahil nagtataka rin siya kung ano ang ginagawa ko ngayon. Kaya sinabi ni Yoli, okay. Ngayon lang ito, ha? Sobrang saya ng apat na bata. Sabay-sabay silang sumigaw, mabuhay si Mama. Busy ako sa shooting ng pelikula buong araw. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong gumanap bilang isang guard, pero ang leading lady ay biglang nagloko na naging sanhi ng pagkaantala ng shooting. Nagdadalawang isip kong tiningnan ang oras, nag-iisip kung makakabili ba ako ng ilang take-out para punuin ang aking tiyan, sinusubukang lampasan ang gabing ito. Sa tamang pagkakataong ito, lumingon ako at naglakad papunta sa snack bar. Hindi ko inaasahang makikita si Yoli at ang apat na bata. Sa pagkakataong ito, hindi nakasuot si Yoli ng itim na pantalon tulad ng dati. Sa halip, nakasuot siya ng itim na blouse kasama ang itim na pencil skirt. Ang kaakit-akit na slim at makikinis niyang mga binti ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na kagandahan. Papa! Si Yumi ang unang tumakbo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay kasingdingding ng mga bituin sa langit, punong-puno ng pagmamahal. Agad akong lumuhod at malambing na niyakap si Yumi. Bakit kayo nandito sa shooting? Miss ka na namin at gusto ka naming makasabay sa pagkain, nakangiting sabi ni Yumi. Pero nahihiya kong sinabi, kailangan ko pang mag-shooting. Hindi kita makakasabay sa pagkain ngayon. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad na nagpakita ng pagkadismaya ang maliit na mukha ni Yumi. Lumingon siya para tingnan si Yoli. Mama, ano na? Siya ay halos katulad ni Yoli. Desidido niyang sinabi, kung ganun, ngayong gabi, magpapahinga ang buong grupo ng pelikula. Hindi na kailangang mag-shooting ng kahit sino. Ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagkain ni Papa. Umiling ako ng walang magawa. Mga anak, makakaapekto yon sa trabaho ng ibang tao. Aktor ako. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Pero gusto kitang makasabay sa pagkain, sumimangot si Yumi. Sa pagkakataong ito, nakaisip ng paraan si Dana. Mama, baka pwedeng ipagluto natin si Papa ng pagkain sa bahay? Ang mga chef namin ay first class. Kaya nilang lutuin ang mga gustong pagkain ni Papa. Sinasabi pa lang ni Trina iyon, kinuha na niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang chef sa mansion. Nang marinig ko iyon, dali-dali kong pinigilan si Trina. Trina, hindi pwede. Masyadong magarbo yon. Isa lang akong maliit na extra. Kung ipagluluto pa ako ng pagkain, magkakagulo ang mga kasamahan ko. Nang marinig iyon ni Trina, lumungkot ang kanyang maliit na mukha. Sobrang nakakainis naman. Bakit ganyan ang industriya ng entertainment? Gusto kong bilhin ang buong industriya ng entertainment at ibigay kay Papa. Napagtanto rin ni Yoli ang pinagdadaanan ko. Matyaga niyang sinabi sa kanyang mga anak, sige na. Kumain na lang tayo sa restaurant sa malapit. Sa susunod, babawi ako. Nalaman ni Xia ang importansya ng sitwasyon. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at ni Yoli. Mama, sabi mo sa susunod isasama mo kami sa pagkain. Totoong wala nang magawa si Yoli. Dahil sa espesyal na estado ni Yoli, pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya akong dalhin ang mga bata sa isang 3-star hotel malapit sa shooting para kumain. Pagpasok pa lang sa private room, hindi na makapaghintay ang apat na kaibig-ibig na mga bata at nagsimula ng mag-order. Shark's fin, Buddha jumps over the wall, hairy crab, lobster, lahat ng iyon ay in order. Kahit na pagpasok pa lang sa restaurant, sinabi ko nang ako ang manlilibre, pero pagkatapos mag-order, hindi nag-atubiling ibinigay ni Xia ang kanyang bank card sa manager ng hotel. Sa nasaksihan kong eksena, hindi ko napigilang mag-isip na ang mga prinsesa na nagmula sa mayayamang pamilya ay talagang iba. Papa, limitado lang ang mga pagkain dito. Kayon, kumain na lang tayo ng kaunti ha? Ang tono ni Xia ay parang humihingi ng tawad sa akin, na parang may nagawa siyang mali sa akin. Mahina akong umiti sa aking puso. Sumigaw ako sa loob. Mga anak, hindi naman ganoon kasimple dito. Hindi ko rin nakikita ang mali. Tumingin ako kay Xia na pinuno ng masasarap na pagkain ang mesa. Ang tatlo niyang kapatid ay hindi pa rin kumukuha ng kanilang chopsticks. Sa halip, kinukuha nila ang pagkain para sa akin. Papa, sobrang sarap ng lobster na ito. Subukan mo. Papa, sobrang daming aligi ng crab na ito. Subukan mo rin. Papa, nakakabusog ang sea cucumber sa chicken soup.
Hinipan ko na para lumamig. Inumin mo na. Ang Badha Jumps Over the Wall soap ay napakasarap din tikman mo. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Yoli sa tapat ng mga bata. Medyo komplikado ang kanyang mood. Patuloy siyang nakatingin sa akin at sa mga bata sa loob ng maraming taon. Kahit siya, bilang kanilang mama, ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong palayawin ang kanyang mga anak. Bigla niyang natuklasan na ang impluwensya ko sa mga bata ay mas malaki pa kaysa sa kanyang iniisip. Palagi akong pinapakain ng 4 na bata ng matagal bago ko napansing patuloy akong tinitingnan ni Yoli. Medyo napahiya ako. Tutal, tinatawag pa rin akong papa ng mga bata. Hindi naman talaga ako ang papa ng mga bata. Kung isang araw, nagpakita ang totoong papa nila at nalaman niyang tinatawag akong papa ng mga bata, natatakot ako na magdulot ito ng problema. Sa iniisip ko iyon, dali-dali kong sinabi sa 4 na bata, sa susunod, huwag na ninyo akong tatawaging papa. Dapat tawagin ninyo akong tito. Okay. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad na nagpakita ng nakakaawang ekspresyon ang 4 na bata at tiningnan ako. Hindi na ba kami gusto ni papa? Totoo ngang nakakainis kami. Hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal ni papa. Sinabi ng mga bata habang nagpanggap na malapit ng umiyak. Hindi ako isang walang pusong tao. Agad akong lumambot. Maingat kong tinanong si Yoli. Yoli, sino ang totoong papa nila? Hindi itinago ni Yoli ang tungkol dito sa mga anak niya. Kaya nang tanungin ko siya, natural na siyang sumagot. 5 taon na ang nakalipas, nilagyan ako ng droga ng aking kalaban sa negosyo. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng relasyon sa isang estranghero. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Yoli, sobra akong naawa. Sa puntong ito, nagkaroon kami ng magkatulad na damdamin dahil 5 taon na ang nakalipas, pinahamak din ako at nawala sa akin ang taong pinakamamahal ko. Bihira maging matyaga si Yoli sa pagpapaliwanag sa akin. Hindi pa ako hinanap ng lalaking yon. Hindi ko rin siya nakita. Sa totoo lang, naiintindihan ko ang damdamin ni Yoli. Tutal, si Yoli ay isang mayabang na si. Paano siya papayag na ang isang lalaki pagkatapos kunin ang kalayaan niya ay tumakas at hindi umamin sa kanya? Huwag nang magalit si Yoli. Kung ako iyon, hindi ko na igagalang ang klase ng lalaking iyon. Patuloy na pinagmamasdan ni Yoli ang aking napakagandang mukha. Malamig niyang sinabi, gustong-gusto ka ng mga bata. Nagulat ako. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha ulit si Yoli ng isang bank card at itinulak sa harap ko. Pagkatapos ay sinabi niya, kaya gusto kitang kunin para maging tutor ng mga bata. Pwede mo silang turuan kung paano magtanggol sa sarili. Maglaan ka ng mas maraming oras sa kanila. Hindi niya mahanap ang tunay nilang papa, pero kahit papaano pwede niyang hanapan ang mga bata ng isang taong gusto nilang maging tutor na makakasama nila habang lumalaki sila. Itinulak ko ang bank card pabalik. Yoli, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ginagawa ko lang ang gusto ko sa mga bata. Ayokong masangkot sa pera. Sandaling tumahimik si Yoli. Sa wakas ay nagsalita siya. Kung ayaw mong tanggapin ang bayad, pwede mo bang pag-isipan na maglaan ako ng ibang resources para sa iyo? O kaya ay mag-invest ako sa isang pelikula para sa iyo? Sa totoo lang, naiintindihan ko na si Yoli ay isang napaka-principled na babae. Kung hindi ako humingi ng kahit ano sa kanya ngayon, natatakot ako na hindi ko siya matatakasan. Kaya tiningnan ko ang mga bata na nakasuot ng pink na damit pangkasal sa tabi ko. Pagkatapos, lumingon ako para sabihin kay Yoli, kung talagang gustong magpasalamat ni Yoli, pwedeng magsuot siya ng kaparehong damit sa mga bata ng mas madalas. Hindi ko alam kung bakit, nasasabik akong makitang nagsuot si Yoli ng kaparehong damit sa mga bata. Hindi inaasahan ni Yoli na magbibigay ako ng ganitong kahilingan. Kap, alam kong kaya kong solusyonan ito. Hindi mo kailangang magpakita ng lakas ng loob, nakakunot ang noo ni Yoli, ang maputi niyang mukha ay tila nababalutan ng malamig na hamog. Ayokong magkamali ng intindi si Yoli, kaya tumawa ako at sinabi, hindi naman ako nagpapakita ng lakas ng loob. 3 hanggang 4 na taon na akong nasa industriya ng entertainment. Alam ko kung paano hawakan ito. Walang bagay na hindi kayang solusyonan ng suntok. Nang marinig iyon, tiningnan ako ni Xia ng may awa, pero natatakot akong masaktan ang kamay ni Papa. Nang marinig ko ang sinabi niya, parang natunaw ang puso ko. Palihim akong naiinggit sa tunay na ama ng 2 batang babae.
Hindi ko alam kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak na babae na maging sobrang bait at maunawain. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ang aking kamay. Kung talagang nasaktan ako, hihiligin ko sa dalawa kong anak na babae na imasahe ako, okay? Sabi ko habang hinahaplos ang ulo ni Xia. Pagkatapos kong magpaalam kay Yoli at sa mga anak niya, dinala ko pa rin ang room card para hanapin si Trina. Pagpasok ko sa hotel, agad kong tinawagan ang kaibigan kong paparazzi. Pagkatapos ay inilagay ko ang isang voice recorder sa aking bulsa. Nang pumasok ako sa elevator, isang eleganteng Lincoln ang dumating sa parking lot ng hotel. Tumingala ang 4 na bata. Nag-aalala na sinabi ni Xia, "Mama, pakisuyo, padalhan mo si Papa ng tulong. Kakainin siya ng bruhang iyon." Kalmadong sinabi ni Yoli, "Dapat ninyong paniwalaan ang papa ninyo." Bumuntong hininga si Dana na parang walang magawa. "Mama, ayaw ni Papa na masangkot tayo. Kaya hindi siya humihingi ng tulong sa iyo. Mahal niya si Mama. Natatakot siya na maapektuhan ang reputasyon ni Mama. Ang bait ni Papa. Ngayon lang talaga mahahanap ang ganyang lalaki. Kung hindi mo ililigtas si Papa, pagsisisihan mo iyon sa hinaharap. Gusto ninyong tulungan ko siya?" Sabay-sabay na sumagot ang 4 na bata, "Opo." Sandaling tumahimik si Yoli. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang isang tao. Pagkatapos niyang marinig iyon, nagmadali siyang pumunta roon. Sa hotel room, nakasuot si Trina ng sexing negligee. Sa ilalim ng dim lights, ang kanyang aesthetically enhanced na mukha ay mukhang nakakatakot. "Halika rito, mahal," winagayway ni Trina ang kamay sa akin habang nagtitimpla ng alak. Nakita ko ng malinaw na naglagay siya ng gamot sa alak. Palihim akong ngumiti. Ito ang pamilyar na trick ni Trina. "Trina, 4 na taon ka na rin sa industriya, hindi ba?" Itinuro ni Trina ang 2 baso ng alak habang pinagmamasdan niya ako. Tila gusto niya akong kainin. Hindi ko kinuha ang baso ng alak. Ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa ko para buksan ang voice recorder. "Trina, ano ang masasabi mo sa kaso ni Mengay?" Hindi nagalit si Trina. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang tingin ay parang gustong lunukin ako. Ikinrus ko ang aking mga braso at mahinang ngumiti. Malinaw na sinadya ni Aling Mengay na iantala ang paggawa ng pelikula. Bakit kailangan kong maging responsable, kahit na isa akong ekstrang aktor? Tama ka. Nagpapanggap lang si Aling Mengay. Pero may suporta siya ngayon. Suportado siya ni Don Jose. Si Don Jose ay isang miyembro ng pamilya Lius. Kaya, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Ngumiwi ako. Kung ganun, ang ibig sabihin ba nito, dapat ko na lang lunukin at bayaran si Aling Mengay para sa kanyang mental anguish? Hindi na nagtago si Trina. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magbayad ng pera. Basta pagsilbihan mo ako ngayong gabi. Kung masaya ako, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Alam mo, pareho kaming sikat ni Aling Mengay. Kung magtatrabaho ka para sa akin, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Anong klaseng tao ang gustong protektahan ni Yoli? Hindi kaya isa siyang mayaman na anak mula sa mayamang pamilya? Hindi nagpaliwanag si Yoli. Tinititigan niya lang ang numero ng room sa pinto ng room ni Trina. Ang kanyang tingin ay malamig. Hindi aktor sa industriya ng entertainment. Hindi ba? Hindi kaya pumili ang ating Yoli ng isang hindi kilalang aktor? Sa kabilang banda, matatag kong tinanggihan si Trina. Trina, kahit na wala akong puwang sa industriya, lalaki ako. Hindi ako magbebenta ng sarili ko. Nagalit nang umiti si Trina. Kung ayaw mong uminom, pipilitin kitang uminom. Kung ganun, maghintay ka na lang na mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag, pero bago pa niya madial ang numero, sinipa na ng isang tao ang pinto ng hotel. Nang marinig ni Trina ang ingay, sumama ang kanyang mukha. Sumigaw siya, "Sino ang walang galang? Paano mo kayang sirain ang aking magandang oras?" Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, si Yoli ang nangunguna kasama ang 4 na anak niyang babae at si Mang Efren. Nang makita si Yoli, halos mahulog ang panga ni Trina. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito si Yoli. Nanginig si Trina. Halos lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan.
Tiningnan ako ni Mang Efren mula ulo hanggang paa at sinuri akong mabuti. Sa nakikita ang aking perpektong mukha na tila inukit, puno siya ng pagtataka at inggit. Talagang iba ang pagpili ni Yoli ng lalaki. Pagkatapos niyan, bumalik si Trina sa katinuan. Nagmadali siyang pumunta at nagpakita ng nakakabighaning ngiti. Hi, Yoli, ano ang hangin ang nagdala sa iyo rito ngayon? Interesado ka ba sa anumang lalaki sa industriya ng entertainment? Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, si Yoli ang nangunguna kasama ang 4 niyang anak na babae. Papa, sinundo ka namin, tumilisik siya. Huwag kang matakot, Papa. Tutulungan ka naming labanan ang bruha, tiwalang sinabi ni Dana. Sinumang maglakas loob na binubuli si Papa, gusto na nilang mamatay, malamig na sabi ni Dana. O palayasin natin sila sa industriya ng entertainment. Kahit na maliit at kaibig-ibig ang 4 na batang babae, ang kanilang mga salita ay nagpapakilabot sa tao. Sanay namang api ng mga tao si Trina. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang kalaban na kasing lakas niya. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, sumulyap ako sa relo ko at sumikip ang aking noo. Mga anak, oras na para matulog, bakit hindi pa kayo umuuwi? Yumakapsik siya sa akin at nakangiting sinabi, "Siyempre naghihintay kami kay Papa para makauwi. Dapat magsama-sama ang ating pamilya bago tayo matulog." Tumingala ako para tingnan si Yoli. Nakita ko lang siyang malamig na tumango sa akin. Malinaw ang kanyang intensyon, sinusuportahan niya ako. Hindi na ako naging magalang. Tumayo ako at tumingin kay Yoli. Sinabi ni Trina na sinira ko ang paggawa ng pelikula ni Aling Mengay. Kung ayaw kong magbayad, papayag akong maging lover niya at sundin siya sa hinaharap. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Yoli, lumambot pa ang mga paa ni Trina. Tumama siya sa lupa ng may dagundong. Si Yoli ay tila hindi nakikita ang takot ni Trina. Bahagyang nakataas ang kanyang mapulang labi. Tinititigan niya si Trina ng matagal. Nagmamadali na sinampal ni Trina ang kanyang sariling mukha. Ngayon, kahit nabigyan niyo pa siya ng 100 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na galawin si Yoli. Sino ba si Yoli? Siya ang pinakamalamig dugo na babaeng negosyante. Kung talagang kumilos siya, magwawakas na ang kanyang buhay doon. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagsisi. Muli niyang sinampal ang kanyang sariling mukha at nakisuyo kay Yoli, "Yoli, pakinggan mo ako. Sa totoo lang, nakikipagbiruan lang ako kay Terence. Pinaglalaruan ko lang siya. Huwag kang magalit sa akin, please." Malamig na sinabi ni Yoli, "Ngayon, i-post mo sa WeChat at sabihin na sinadya ni Aling Mengay na guluhin ang paggawa ng pelikula at walang kinalaman si Terence dito. Pagkatapos, humingi ka ng tawad ng formal kay Terence." Gumulong ang mga mata ni Trina. Agad siyang nalungkot. Kung gagawin ko iyon, mawawasak ang karera namin ni Aling Mengay. Ngumiti ng malamig si Terence, sa katangian ni Aling Mengay, hindi siya karapat-dapat sa salitang karera. Sinabi ni Trina habang pinupunasan ang kanyang mga luha at nagdadala ng isang banta. Sa industriya ng entertainment, kung itataas mo ang iyong ulo, makikita mo ako. Kung yumuko ka, makikita mo rin ako. Bakit kailangan mong itulak ang mga tao sa kanilang dulo? Kung may mangyari sa amin ni Aling Mengay, huwag mong asahan na mapapanatag. Halatang-halata ang banta. Nagalit ang 4 na maliliit na asawa ni Yoli, pero mas kalmado si Yoli. Hindi siya masyadong nagsalita. Humarap siya para sabihin kay Mang Efren, ipahayag sa kanila na bukas ng umaga, gusto kong mawala ang pangalang Aling Mengay sa industriya ng entertainment. Nang marinig iyon, mas lalo pang lumambot ang mga paa ni Trina. Nagputla ang kanyang mukha. Nanginginig niyang sinabi, "Yoli, pakisuyo, isaalang-alang mo ang mukha ni Don Jose at patawarin mo na kami ni Aling Mengay." Nakikipagtulungan si Don Jose sa Imperial Group. Dahil hindi kami nagpakita ng respeto sa pagiging matanda, dapat magpakita ka ng paggalang sa Budismo. Inisip niya na kahit papaano kaya niyang kumbinsihin si Yoli. Gayunpaman, na parang nasaktan si Yoli, lumingon siya para sabihin kay Mang Efren, kanselahin agad ang lahat ng kooperasyon sa pamilya Ong. Sabihin mo sa kanila, kung pinili nilang protektahan si Aling Mengay, hindi na kailangan ng pamilya Ong na umiral. Nang marinig iyon, natakot na halos mahimatay si Trina. Nakakatakot. Ang boss sa Beijing ay talagang hindi pangkaraniwan.
Si Mang Efren ay nanatili para harapin ang problema ni Trina, habang iniiwan ko ang 4 na anak na babae kasama si Yoli. Pagkatapos kong matagumpay na kumbinsihin ang 4 na batang babae, nagpasya si Yoli na ihatid ako pa uwi. Pinadalhan niya pa ng mga bodyguards para protektahan ang lugar. Kahit na ito ay isang luma at sira-sirang apartment complex na kinamumuhian ng mga nasa upper class, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam ng init. Gayunpaman, ang kalsada sa gabi ay kakaibang tahimik. Wala man lang kahit isang street lamp. Napakalimitado ng visibility. Magkatabi kaming naglakad ng tahimik nang walang sinasabi. Biglang isang bisikleta ang dumating sa dilim sa isang napakabilis na bilis na nagtatarget kay Yoli. Sa isang napakahalagang sandali, agad kong niyakap si Yoli sa bewang at hinila siya sa aking bisig. Ang isang cool at matamis na amoy ay tumama sa aking ilong. Ito ang pamilyar na amoy ni Yoli. Hindi ko maiwasang magtaka. Bakit sobrang pamilyar ng pakiramdam na ito? Dahan-dahan akong yumuko para tingnan ang kanyang malilinaw na mga mata na parang tubig. Sa ilalim ng dim light, nagpakita si Yoli ng isang hindi mailalarawang kagandahan na nagdala sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Kasabay nito, nagulat din si Yoli nang matuklasan na hindi niya kinamumuhian ang aking yakap. Sobrang hindi kapanipaniwala sa kanya ang kakaibang pakiramdam na ito. Pero hindi niya talaga alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa pagkakataong ito, naging sobrang sensitibo ang hangin sa pagitan ng dalawa. Ang tingin ni Yoli sa akin ay mayroong nakatagong emosyon na hindi kayang ipaliwanag. Sa totoo lang, hindi alam ng mga miyembro ng pamilya Liu kung bakit ayaw niyang magpakasal. Maliban sa hindi niya gusto ang mayayaman dahil din sa kung ano ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi niya matanggap ang paghawak ng kahit na anong lalaki, pero ako ang eksepsyon. Hindi lang hindi ako kinamumuhian ni Yoli, pero naramdaman niya rin na ang paghawak ko ay pamilyar. Halos agad-agad nagdesisyon si Yoli. Nang makita niyang nawala na ang bisikleta, bumalik na ako sa aking sentido komun at nagmadali na tulungan si Yoli. Patuloy akong naghingi ng tawad, Yoli, pasensya na. Kanina, gusto ko lang protektahan ka. Wala akong ibang intensyon. Kalmadong sumagot si Yoli, ayos lang. Sandaling natahimik ako. Pagkalipas ng mahabang panahon, hindi ko pa rin alam kung ano ang sasabihin ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil ako sa paglalakad at tumingala sa apartment ko. Yoli, malapit lang ang apartment ko. Walang kahit ano. Hindi kita maimbitahan sa aking bahay. Sandaling tumahimik si Yoli. Bigla niyang sinabi, Terence, sa totoo lang, pwede ka namang lumipat. Nahirapan akong kamutin ang aking ulo. Gusto ko ring lumipat, pero sa kasalukuyan, hindi stable ang aking income. Ang renta sa labas ay sobrang mahal. Nang makita ni Yoli ang aking pagkadismaya, sinabi niya, pwede kang tumira sa aking bahay. Nang marinig ko ang sinabi ni Yoli, halos masamid ako sa aking sariling laway. Tom! Total, kaya ko naman itong solusyonan, pero bakit kailangan mong magpakita ng tapang? Nakakunot ang noo ni Yoli. Ang puti niyang mukha ay parabang nababalutan ng malamig na hamog. Ayokong magkamali ng intindi si Yoli, kaya tumawa ako at sinabing, hindi naman ako nagpapakita ng tapang. Sumalang na ako sa industriya ng entertainment ng 3 hanggang 4 na taon. Alam ko kung paano pangasiwaan ito. Walang problemang hindi kayang solusyonan ng kamao. Pagkarinig nito, tumingin sa akin si Dana ng may awa. Pero natatakot akong masaktan ang kamay ni Papa. Pagkarinig ko nito, parang natunaw ang puso ko. Palihim akong nainggit sa tunay na ama ng 2 batang babae. Hindi ko alam kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak na babae na maging sobrang mabait at maunawain. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ang kamay ko. Kung talagang nasaktan ako, hihiligin ko sa 2 kong anak na babae na imasahe ako, okay ba? Sabi ko habang hinahaplos ang ulo ni Dana. Pagkatapos kong magpaalam kay Yoli at sa kanyang mga anak, pumunta pa rin ako sa room ni Trina, kasama ang card. Sa pagpasok ko sa hotel, agad kong tinawagan ang kaibigan kong paparazzi. Pagkatapos, naglagay ako ng voice recorder sa aking bulsa. Pagpasok ko sa elevator, isang mamahaling Lincoln ang dumating sa parking lot ng hotel. Tumingala ang 4 na batang babae at tumingin kay Yoli. Nag-aalala na sinabi ni Kuting, Mama, dali. Padalhan mo si Papa ng tulong.
Kakainin siya ng mangkukulam na iyon. Kalmadong sinabi ni Yoli, dapat niyong pagkatiwalaan ang papa ninyo. Bumuntong hininga si Dana na parang wala na siyang magagawa. Mama, ayaw ni Papa na masangkot tayo. Kaya hindi siya humihingi ng tulong sa iyo. Mahal niya si Mama. Natatakot siyang maapektuhan ang reputasyon ni Mama. Napakabait ni Papa. Hindi na mahahanap ang lalaki na tulad niya. Kung hindi mo ililigtas si Papa, pagsisisihan mo iyon sa hinaharap. Gusto ninyong tulungan ko siya. Sabay-sabay na sumagot ang apat na batang babae, opo. Sandaling tumahimik si Yoli. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang isang tao. Pagkatapos niyang marinig ang kanyang mga salita, nagmadali siyang pumunta doon. Sa hotel room, nakasuot si Trina ng sexing negligee. Sa ilalim ng dim lights, ang kanyang mukha na inayos ng husto ay mukhang nakakatakot. Halika rito, mahal, kinawayan ako ni Trina habang nagtitimpla ng alak. Nakita ko ng malinaw na naglagay siya ng droga sa alak. Palihim akong ngumiti. Ito ang pamilyar na trick ni Trina. Terence, 4 na taon ka na rin sa industriyang ito, hindi ba? Itinuro ni Trina ang 2 baso ng alak habang pinagmamasdan niya ako. Tila gusto niya akong kainin. Hindi ko kinuha ang baso ng alak. Sa halip, ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa ko para buksan ang voice recorder. Trina, ano ang masasabi mo tungkol sa kaso ni Mengay? Hindi nagalit si Trina. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang tingin ay parang gustong lunukin ako. Ikinrus ko ang aking mga braso at mahinang umiti. Malinaw na sinadya ni Aling Mengay na iantala ang paggawa ng pelikula. Bakit kailangan kong maging responsable, kahit na isa akong ekstrang aktor? Tama ka. Nagpapanggap lang si Aling Mengay. Pero may suporta siya ngayon. Suportado siya ni Don Jose. Si Don Jose ay isang miyembro ng pamilya Liu. Kaya, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Ngumiwi ako. Kung ganun, ang ibig sabihin ba nito, dapat ko na lang lunukin at magbayad kay Aling Mengay para sa kanyang mental anguish. Hindi na nagtago si Trina. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magbayad ng pera. Basta pagsilbihan mo ako ngayong gabi. Kung masaya ako, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Alam mo, pareho kaming sikat ni Aling Mengay. Kung magtatrabaho ka para sa akin, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Anong klaseng tao ang gustong protektahan ni Madam Yoli? Hindi kaya siya ang anak ng isang mayamang pamilya? Hindi nagpaliwanag si Yoli. Tinititigan lang niya ang numero ng room sa pinto ng kwarto ni Trina. Ang kanyang tingin ay malamig. Hindi isang aktor sa industriya ng entertainment? Hindi kaya pumili ang ating Yoli ng isang hindi kilalang aktor? Sa kabilang banda, matatag kong tinanggihan si Trina. Trina, kahit na wala akong puwang sa industriya, isa akong lalaki. Hindi ko ibebenta ang sarili ko. Nagalit nang umiti si Trina. Kung ayaw mong uminom, pipilitin kitang uminom. Kung ganun, maghintay ka na lang na mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag, pero bago pa niya madial ang numero, sinipa na ng isang tao ang pinto ng hotel. Nang marinig ni Trina ang ingay, sumama ang kanyang mukha. Sumigaw siya, sino ang bastos? Paano mo kayang sirain ang aking magandang oras? Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, si Yoli ang nangunguna kasama ang 4 niyang anak na babae at si Mang Efren. Nang makita si Yoli, halos malaglag ang panga ni Trina. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito si Yoli. Nanginig si Trina. Halos lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tiningnan ako ni Mang Efren mula ulo hanggang paa at sinuri akong mabuti. Sa nakikita ang aking perpektong mukha na tila inukit, puno siya ng pagtataka at inggit. Talagang iba ang pagpili ni Madam Yoli ng lalaki. Pagkatapos niyan, bumalik si Trina sa katinuan. Nagmadali siyang pumunta at nagpakita ng nakakabighaning ngiti. Hi, Madam Yoli, ano ang hangin ang nagdala sa iyo rito ngayon? Interesado ka ba sa anumang lalaki sa aming industriya? Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, si Yoli ang nangunguna kasama ang 4 niyang anak na babae. Papa, sinundo ka namin, tumili si Kuting. Huwag kang matakot, Papa. Tutulungan ka naming labanan ang bruha, tiwalang sinabi ni Dana. Sinumang maglakas loob na mang-api kay Papa, gusto na nilang mamatay, malamig na sabi ni Dana.
O palayasin natin sila sa industriya ng entertainment. Kahit na maliit at kaibig-ibig ang apat na batang babae, ang kanilang mga salita ay nagpapakilabot sa tao. Sanay ng mang-api ng mga tao si Trina. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang kalaban na kasing lakas niya. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, sumulyap ako sa relo ko at sumikip ang aking noo. Mga anak, oras na para matulog, bakit hindi pa kayo umuuwi? Yumakap si Kuting sa akin at nakangiting sinabi, syempre naghihintay kami kay Papa para makauwi. Dapat magsama-sama ang ating pamilya bago tayo matulog. Tumingala ako para tingnan si Yoli. Nakita ko lang siyang malamig na tumango sa akin. Malinaw ang kanyang intensyon, sinusuportahan niya ako. Hindi na ako naging magalang. Tumayo ako at tumingin kay Yoli. Sinabi ni Aling Trina na sinira ko ang paggawa ng pelikula ni Aling Mengay. Kung ayaw kong magbayad, papayag akong maging lover niya at sundin siya sa hinaharap. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Yoli, lalong lumambot ang mga paa ni Trina. Tumama siya sa lupa ng may dagundong. Si Yoli ay tila hindi nakikita ang takot ni Trina. Bahagyang nakataas ang kanyang mapulang labi. Tinititigan niya si Trina ng matagal. Nagmamadaling sinampal ni Trina ang kanyang sariling mukha. Ngayon, kahit nabigyan niyo pa siya ng 100 lakas ng loob, hindi siya maglakas loob na galawin si Yoli. Sino ba si Yoli? Siya ang pinakamalamig dugo na babaeng negosyante. Kung talagang kumilos siya, magwawakas na ang kanyang buhay doon. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagsisi. Muli niyang sinampal ang kanyang sariling mukha at nakisuyo kay Yoli, Madam Yoli, pakinggan mo ako. Sa totoo lang, nakikipagbiruan lang ako kay Terence. Pinaglalaruan ko lang siya. Huwag kang magalit sa akin, please. Malamig na sinabi ni Yoli, gayon, i-post mo sa WeChat at sabihin na sinadya ni Aling Mengay na guluhin ang paggawa ng pelikula at walang kinalaman si Terence dito. Pagkatapos, humingi ka ng tawad ng formal kay Terence. Gumulong ang mga mata ni Trina. Agad siyang nalungkot. Kung gagawin ko iyon, mawawasak ang karera namin ni Aling Mengay. Umiti ng malamig si Terence. Sa katangian ni Aling Mengay, hindi siya karapat-dapat sa salitang karera. Sinabi ni Trina habang pinupunasan ang kanyang mga luha at nagdadala ng isang banta. Sa industriya ng entertainment, kung itataas mo ang iyong ulo, makikita mo ako. Kung yumuko ka, makikita mo rin ako. Bakit kailangan mong itulak ang mga tao sa kanilang dulo? Kung may mangyari sa amin ni Aling Mengay, huwag mong asahan na mapapanatag kayo. Halatang halata ang banta. Nagalit ang apat na maliliit na anak na babae ni Yoli, pero mas kalmado si Yoli. Hindi.